Good morning po sa bawat isa sa ating lahat. Maaari po ba tayo po lahat ay tumayo at ating kamayan, batiin ang bawat isa. Good morning. Ayan. Amen. Patuloy na sa pagkikita po natin no po ang bawat isa tayo nagkakasama-sama. Nakikita natin ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Sa oras pong ito ay patuloy tayo lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. O Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang iyong biyaya, ang iyong katapatan, Panginoon o Diyos, ay patuloy naming nararanasan. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay dinako mo sa lugar na ito upang magsama-sama, purihin, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Buong pasasalamat namin ay binibigay, Panginoon, sa inyo ang lahat-lahat dahil karapat-dapat ka sa pagsamba. Purihin ka, Panginoon o Diyos. At sa umagang ito, Lord God, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, upang ipahayag ang iyong kabutihan, patuloy na isigaw, ang patuloy na kadakilaan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy po, Panginoon o Diyos, binibigay namin sa inyo ang aming mga puso, ang aming mga buhay sa pagsamba. At patuloy na ikaw lamang ang madakila sa umagang ito. Purihin at dakilain ka, sambahin ka, sapagkat ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Maaari pa ba nating sabay-sabay na basahin ang salita ng Panginoon? Amen. Ang sabi doon, mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit ng may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri ay ang buhay na Diyos. Hallelujah! Purihin natin ang ating buhay na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Dakila ka, Panginoon!
ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Oh, salamat o Diyos! Walang kapantay ang iyong pag-ibig, O Diyos, sa bawat isa. Walang katulad ang iyong katapatan, ang kadakilaan mo, O Diyos. Kaya sa aming buhay, Panginoon, O Diyos, aming patuloy niaalay ang aming mga puso, ang aming paglilingkod, Panginoon, sa inyo. Patuloy naming nais maranasan ang kapangyarihan mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Hallelujah. Malayo kang kumilos sa aming kalagitnaan. sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hangin, tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan.
sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hait tanging dalangin kami kataguin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalooban.
sumisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Karapat-dapat ka sa lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Hallelujah! Yes, O Lord God, Jesus. Salamat po, Panginoon, O Diyos. Minsan pa, patuloy namin inialay ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, sa inyo. Sa patuloy na paglilingkod, Panginoon, sa iyong harapan, patuloy po kami nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ginawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, na minsan pa dinako mo ang bawat isa sa lugar na ito upang magsama-sama, upang magkaisa, Panginoon. Na isigaw, ipahayag, Panginoon, kung gaano kakabuti, kung gaano kakatapat, kung gaano kakadakila, Panginoon, O Diyos, sa aming mga buhay. Patuloy namin pagpapasalamat, Panginoon, sa inyo ang lahat ng bagay, sapagkat iyon ang iyong kalooban. At iyon ang nais mo, Panginoon, O Diyos, sa iyong mga anak. Minsan pa sa pagkakataong ito, Lord God, patuloy naming hinihingi, Panginoon, O Diyos, ang pagkilos at pagdaloy ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming mga buhay. Nakikita mo, Panginoon, O Diyos, ang pangangailangan ng iyong mga anak. At tunay, O Diyos, ang katugunan mo, Panginoon, O Diyos, ayon sa iyong katuwiran, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, O God, ay nakahanda na upang ibigay, Panginoon, O Diyos, sa iyong mga anak. Ang kahabagan mo, Panginoon, O Diyos, ay ganun na lamang. Ang pag-ibig mo, Panginoon, O Diyos, ay tunay namin nararanasan. Kaya't sa oras na ito, wala po kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang maitaas ang iyong pangalan. Maluwalhati ka, Panginoon, sapagkat, Panginoon, O Diyos, binigay mo na ang lahat-lahat, Panginoon. Ang iyong buhay, Panginoon, O Diyos. Ang dakilang pag-ibig mo, Panginoon, O Diyos, ay patuloy namin nararanasan. Salamat po, Panginoon, sa pagkilos mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Na kailanman, Panginoon, O Diyos, na sa aming buhay ay hindi ka nagkulang. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan man. Laging sapat, Panginoon, O Diyos, ang iyong biyaya para sa iyong mga anak. Kahit kami patuloy na magpapasalamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, O Diyos, na iyong hinanda ngayong umagang ito. Sa biyaya ng iyong mga salita, Panginoon, O God, na siyang mahahayag upang magbigay ng kagalakan, upang magbigay ng kalakasan, upang magbigay ng kagalingan, Panginoon, upang magbigay ng pag-asa, Panginoon, sa bawat mga anak mo, sa bawat isa na nandito ngayon, O Diyos. Katagpuin mo, Panginoon, O Diyos, ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. At tunay nga po, Panginoon, O God, kayo lamang, Panginoon, O Diyos, ang maging center of our focus ngayong umagang ito. Na ayaw namin, Panginoon, O Diyos, na may mamiss na anumang pagpapalat biyaya mo. Sapagkat, Panginoon, O Diyos, ang biyaya mo na nagbibigay, Panginoon, O Diyos, ng kagalakan at kalakasan sa bawat isa. Na siyang nagsisilbi, Panginoon, O Diyos, na liwanag, Panginoon. Na sa paglabas namin, Panginoon, sa lugar na ito, gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin upang maging daluyan ng pagpapala. Maging daluyan, Panginoon, na iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Tinawag mo, Panginoon, kami upang maging matagumpay sa buhay na ito, Lord God. Kaya't pinagpapasalamat naming patuloy na ikaw, Panginoon, O Diyos, ang aming pinaglilingkuran. Walang ibang Diyos na katulad mo.
Walang ibang mabuting Diyos na maari makapantay, Panginoon, sa inyo. Wala kang kapantay, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, sapagkat ito ang aming dalangin sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin natin ang ating dakila at tapat na Diyos. Hallelujah! Sa pong mapagpalang araw uli sa ating lahat. Good morning. Good morning. Tayo po ay tuloy-tuloy sa ating series. Sa aklat po ng Genesis. Ano po? Tayo po ay nasa Genesis 30 na. Genesis chapter 30. Lessons on the sin of jealousy from Jacob's family life in Haran. So Genesis chapter 30 is a case study on the evils that come from jealousy. This includes both the jealousy that stems from a person having multiple marriages on their sexual partners, and the jealousy that stems from coveting another person's blessing and or wealth. In Genesis chapter 29, God blessed Leah, the unloved wife, as an act of mercy and grace with 4 sons. So ito pong si Leah ay hindi masyadong mahal ni Jacob, ano? Kasi ang mahal niya talaga ay si Rachel, ano? Pero ang unang binigyan ng biyaya ng Panginoon ay si Leah. In contrast, the 7 boys born in chapter 30 come through a jealous competition that Jacob created between Rachel and Leah. Jacob's dispute with Laban is also rooted in jealousy. Each was jealous of one of the other. Laban was jealous of Jacob's blessing, and Jacob was jealous of Laban's wealth. Each then tried to deceive the other to obtain the other's blessing of wealth. Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa pagkakataon na kami po ay sama-sama na mag-aral ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, sa oras na ito, nawa po ang kapangyarihan ng iyong salita ang lumukob sa bawat isa sa amin, Diyos, upang amin pong may sa isip, may sa puso, at higit sa lahat, amin pong may sa buhay, ang amin pong pag-aaralan ngayong umaga. Maraming pong salamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. No? Medyo may pause po ng konti, kaya pasensya lang muna. No? So number 1 point po natin, jealousy and strife are the fruit of multiple marriages and partners. Ito po ang makikita natin sa Genesis 30 verse 1 and 2. Rachel's jealousy at her sister's blessings of fertility. After seeing her sister Leah gave birth to Reuben, Simeon, Levi, and Judah. 4 po agad ang naging anak ni Leah, no? Bagamat hindi siya masyadong mahal ni Jacob. Siya ang unang blines ng Panginoon. So Rachel became jealous and blamed Jacob. Jacob responded with anger
and implied that it was God's fault. So nung hindi po magkaanak si Rachel, sinisi niya yung kanyang asawa, no? Si Jacob. So verse 1 po ang sabi, Now when Rachel saw that she bore Jacob no children, she became jealous of her sister, and she said to Jacob, Give me children or else I die. No? Bigyan mo ako ng anak, kung hindi, mamamatay ako, sabi niya sa kanyang asawa. So sa verse 2, then Jacob's anger burned against Rachel. No? Bagamat itong si Rachel ang kanyang favorite na asawa, no? Mahal na mahal niya to. And he said, Am I in the place of God who has withheld from you the fruit of your womb? So bali baga sabi niya, hindi mo pwede akong sisihin. Ang dapat mong sisihin, ang Diyos sapagkat siya ang may gawa niyan, hindi ako. So pinapasa niya yung, kumbaga, responsibilidad sa Diyos. So sa Genesis 31 and 2, Sarah, Rebecca, Rachel, and later Hannah all struggled with infertility. Ito pong mga babaeng ito, lahat ay nakaranas ng infertility. Si Sarah nga po ang unang-una, asawa ni Abraham, nung hindi siya magkaanak, ay binigay niya yung kanyang alipin at nagkaanak siya ng isang lalaki. At ito nga po yung lahi ng mga Arabo doon po sa Middle East. Kaya kapatid po sa ama ito ng mga Hudyo. Kaya sila po ay magulong-magulo doon po sa lugar na yon dahil doon. Yet, they and their husbands handled this common problem differently. Bagamat nagka-problema yung asawa ni Sarah, ni Rebecca, ni Rachel, at ni Hannah, lahat po sila ay nagawa nila ng paraan itong mga problemang ito. Pero si Jacob, he created jealousy, by marrying two sisters. He then failed to show compassion or encourage his wife to turn to God for help. Imbis na napayuhan niya yung kanyang asawa na hindi nagkakaanak na humingi ng tulong sa Diyos, ay nagalit siya. Kinagalitan niya. So mali ang kanyang naging kaparaanan. Point number 2 po natin, persons with multiple spouses or partners face judgment and discontent. Genesis 30 verses 3 to 8. Bagamat ng mga panahon na yun po, wala pa yung 10 utos, hindi pa lumalabas. Pero tandaan natin, sa Ebat Adan, kumain ng prutas ng pagkaalam ng masama at saka mabuti. So ibig sabihin, meron na silang idea anong masama, ano ang mabuti. Kaya lang nasa kanilang desisyon kung gagawin ba nila yung mabuti o gagawin nila yung masama. So meron na rin po silang mga idea kung anong dapat nilang gawin. Bagamat hindi pa issue yung 10 Commandments. So Rachel direct Jacob to sleep with her maidservant, Bilhah, who gives birth to Dan. So dahil sa hindi siya magkaanak, binigay niya yung kanyang katulong na babae at nagkaanak ito, ang pangalan si Dan. So Rachel reacted to her infertility by having her husband sleep with her maidservant, Bilhah. So after Bilhah gave birth, Rachel named her surrogate son, Dan. So noon itinuturing, pag nanganak yung alipin mong babae, ikaw ang may-ari ng alipin, tinuturing nila na anak niya rin ito, anak din ni Rachel. So pinangalanan nila ito na Dan.
So sa verse 3, she said, "Here is my maid Bilhah. Go in to her, that she may bear on my knees, that through her I too may have children." So sa pamamagitan ng kanyang katulong, pag nagkaanak, bali inaangkin niya na siyang may-ari nun. So she gave him her maid Bilhah as a wife, and Jacob went in to her. So Bilhah conceived and bore Jacob a son. Then Rachel said, "God has vindicated me and has indeed heard my voice and has given me a son." Therefore, she named him Dan. Genesis 30, verse 3 to 6. So Jacob's marriage to Rachel after marrying Leah violated God's law. Bagamat wala pa, no? Yung God's law, pero siyang na-violate na niya yon. Ano po yung na-violate niya? "You shall not marry a woman in addition to her sister as a rival while she is alive, to uncover her nakedness." Leviticus 18:18. Ito po yung naibigay na yung 10 Commandments at marami na rin kasamang mga iba't iba pang panuntunan. Ano? So Dan was the 5th son of Jacob. Anong ibig sabihin ng pangalan ni Dan? His name meant judge. So ang ibig sabihin, na-judge sila ng Diyos. So like Rachel, Sarah had Abraham sleep with her maidservant instead of trusting God. "Please go in to my maid. Perhaps I will obtain children through her." And Abraham listened to the voice of Sarai. So ito nga po yung nangyari nung hindi pananganak si Sarah. No? Binigay niya yung kanyang katulong kay Abraham at nagkaanak nga ito, si Ismael, lahi ng mga Arabo doon sa Middle East. So in both cases, God judged the families of Jacob and Abraham. In both cases, the spouses quarreled and faced discontent. In both cases, their children also quarreled and faced discontent. Hanggang ngayon, nag-aaway-away pa rin yung kanilang mga anak. No? Yung lahi nila na magkakapatid sa ama, pero hindi sa ina. Hanggang ngayon, nagkakagulo, nag-aaway-away, nagkakagera. No? So in Rachel's case, she would also be judged by suffering death during the birth of her son, Benjamin. So nung nagkaanak, finally si Rachel at pinanganak niya si Benjamin, siya po ay namatay sa panganganak. No? At she also would not be buried in the tomb of the patriarchs, Genesis 35, 18 to 20. So if you have multiple spouses or have an adulterous relationship, you will not lose your salvation. No? Kung kayo man ay nagkasala ng adulterous relationship, pero kayo ay naligtas, sabi po dito, you will not lose your salvation. Yet, you will face judgment on earth. Kasi yung parusa po, mangyayari habang tayo ay nasa mundo. Dito ka didisiplinahin ng Diyos. Kaya dito ka makaka-encounter ng maraming problema dahil sa iyong hindi tamang relasyon. Kasi po pagdating sa kabilang buhay at nandun ka na sa piling ng Diyos, wala na pong judgment. Wala na pong disiplina. No? Tapos na po yun. Dito po sa mundo. Ayan. So number 3, persons with multiple partners have only brief fortune and happiness.
So hindi po matagalan yung kanilang kaligayahan. Ano? Pagdating ng panahon, sila po ay nalulungkot din at nakaka-encounter ng maraming problema. So Leah directs Jacob to sleep with her maidservant Zilpah, who gives birth to Gad. While Leah had turned to God with her first 4 children, her jealousy of her sister then caused her to ask Jacob to sleep with her maidservant Zilpah. So pareho ng kasalanan yung magkapatid. Pareho nilang binigay yung kanilang aliping babae kay Jacob. So verse 9, when Leah saw that she had stopped bearing, she took her maid Zilpah and gave her to Jacob as a wife. So Leah's maid Zilpah bore Jacob a son. Then Leah said, "How fortunate." So she named him Gad. Genesis 39:11. So God was also Jacob's 7th son, ikapitong anak. From Genesis 30 verse 11. Ito pong si Jacob, mga kapatid, sa kanya po manggagaling yung 12 tribe o tribo ng Israel. 12 tribes of Israel. Kaya po siya nagkaroon ng anak na 12 lalaki. Kaya lang, ang total ng anak niya ay 13. Later on, madidiscuss po natin yan. Kung hindi pa nyo nababasa, no? So God was also Jacob's 7th son. Genesis 30:11. Leah thought that God would bring her fortune, yet it did not last long. Jacob continued to ignore her. Hindi nga siya mahal ni Jacob, ang talagang mahal niya ay si Rachel. Ano? So, panandalian lang. Kahit marami siyang anak, later on, hindi na rin siya pinapansin ulit ni Jacob. So, number 4 point po natin. The rewards of the flesh are fleeting, panandalian lang, and live in security. Genesis 30:14-21. Rachel bargains with Leah over an idol, and Leah gives birth to Issachar. Out of jealousy, Rachel bargained with her sister over a pagan aphrodisiac called a mandrake in an act of what might be called prostitution. Bakit? Kasi binayaran niya yung para lang niya makapiling ulit yung kanyang asawa kasi ayaw nga sa kanya eh. Si Jacob, binayaran niya ng mandrake. Ito pong mandrake na ito ay isang klase ng aphrodisiac. So, tinuturing na parang prostitution, bagamat sila mag-asawa, no? Binayaran niya kasi. So, Leah gave her son mandrake to Rachel in exchange for Leah's right to sleep with Jacob. Bagamat hindi pera, no? Ang binayad. Ang ibinayad ay mandrake. This suggested that Jacob was living with Rachel. So, ang sinasamahan niya ay si Rachel, hindi si Leah. So, out of mercy and grace, God blessed Leah, but not Rachel, with another pregnancy. Now, in the days of wheat harvest, Reuben went and found mandrakes in the field and brought them to his mother Leah. Then Rachel said to Leah, "Please give me some of your son's mandrake."
But she said to her, "Is it a small matter for you to take my husband? And would you take my son's mandrakes also?" So Rachel said, "Therefore he may lie with you tonight in return for your son's mandrakes." Dito nangyari yung sinasabing pagbabayad, no? Sinuhulan niya sa pamamagitan ng mandrake itong si Leah itong si Leah para payagan ni Rachel si Rachel ang sinuhulan ng mandrake ni Leah para payagan sila na ulit bumalik sa kanya si Jacob kahit isang araw lang o isang gabi lang. So dahil doon ay nagbuntis uli si Leah. So when Jacob came from the field, nung bumalik si Jacob galing sa field, in the evening, Leah went out to meet him. Kasi may bayad na eh. "You must come to me, into me, for I have surely hired you with my son's mandrakes." So may bayad. Kaya tinawag na prostitution, no? So he lay with her that night. So God gave heed to Leah, and she conceived and bore Jacob a fifth son. Then Leah said, "God has given me my wages because I gave my maid to my husband." So she named him Issachar. Genesis 30:14-18. So Issachar was Jacob's ninth son. Ikasyam na po ito. His name meant reward. Rachel found no reward in her idolatry. God kept her womb closed for 3 more years. In contrast, He rewarded Leah. So dahil sa kasalanan ni Rachel, ay muli, 3 taon na hindi naman siya nanganak. Yet, because she was motivated by the flesh, her reward was only a fleeting joy. Ayan. So point number 5 po natin. Persons who covet the things of the world will feel shame. Genesis 30:22-24. In Hebrew, ang pangalan ni Joseph ay Joseph. His name meant the Lord will increase. Like Rachel's shame, he would later be taken away to Egypt. Yet God would later add them back to Israel. So itong pong si Joseph na ito ay nabihag, papuntang Egypt nung siya'y pinagbili ng kanyang mga kapatid. So later on, dadaanan po natin yan. The first 11 tribes were born outside the promised land as sons of a bondservant. They would all later be taken outside the promised land where their descendants became servants. Lahat po sila ay naging alipin sa Egypt. Yet, God would later add them back by bringing them out of bondage in Egypt. Number 6, greed is the fruit of jealousy and coveting another person's blessing. Greed, yung sobra-sobrang kagustuhan mong kamkamin, Kung yung kayamanan ng iba, sobra-sobra, gusto mong yumaman, na ito ay nagiging greed. Yan daw po ay isang uri ng idolatry. Sabi po ng banal na kasulatan.
So Laban's desire to cheat his daughters to obtain his son-in-law's blessings, yun po ang gusto ni Laban, sirain uli o dayain uli si Jacob sa pangalawang pagkakataon. After completing 14 years of servitude to his father-in-law, Jacob felt God's calling to return to the promised land. So 14 na taon, nagtrabaho siya ang bayad lang niya ay yung kanyang dalawang asawa. Kaya gusto na niyang bumalik. Yet, through divination, Laban learned that his blessing were due to God's blessings upon Jacob. So nalaman ni Laban na kaya siya nabibless, na dadamay siya kay Jacob. That he used flattery to try to deceive him one more time. Anong ginawa ni Laban? Now it came about when Rachel had born Joseph that Jacob said to Laban, "Send me away, that I may go to my place and to my own country." Ito pong si Joseph ay pang-12 na po ito. Pang-11. May susunod pa, isa pa. So pang-11 na po yan. Sa 26, sabi na ni Jacob kay Laban, "Give me my wives and my children, for whom I have served you, and let me depart, for you yourself know my service, which I have rendered you." But Laban said to him, ayaw pumayag pa ni Laban, ano? "If now it please you, stay with me. I have divined that the Lord has blessed me on your account." So nalaman nga niya na kaya siya nabibless dahil kay Jacob. So sa 28, he continued, "Name me your wages, and I will give it." So sabihin mo kung anong gusto mo, bibigay ko sa iyo. 29, he said to him, "You yourself know I have served you, and how your cattle have fared with me. For you had little before I came, and it has increased to a multitude, and the Lord has blessed you wherever I turn. But now, when shall I provide for my own household?" So ang gusto naman ni Jacob, magkaroon na rin siya ng kanyang sariling kayamanan. Dahil nga, mayaman na si Laban. So he said, "What shall I give you?" Sabi ni Laban, "Anong bibigay ko sa iyo?" And Jacob said, "You shall not give me." Hindi mo ako bibigyan. Paanong gagawin nila? "Let me pass through your entire flock today, removing from there every speckled and spotted sheep, and every black one among the lambs, and the spotted and speckled among the goats, and such shall be my wages." No? Alam naman natin mga kapatid na yung pong lambs kalimitan ay puti, no? Kukunti lang dyan yung may ibang kulay. May black at saka yung iba yung speckled, no? May iba't ibang kulay. Pero yung kambing, marami ding iba't ibang kulay dyan. So yan ang hiling ni Jacob kay Laban. Lahat ng merong speckled ay kanya. Lahat ng hindi puti ay kanya. At sabi sa 33, "So my honesty will answer for me later, when you come concerning my wages. Everyone that is not speckled and spotted among the goats and black among the lambs, if found with me, will be considered stolen." So sabi niya, bisitahin mo, tignan mo, lahat ng hindi speckled,
lahat ng hindi itim ay ibig sabihin, nakaw yun. No? So si Laban ay pumayag sa kahilingan ni Jacob. Let it be according to your word, sabi ni Laban. So 35, so he removed on that day the striped, the spotted male goats, and all the speckled and spotted female goats, everyone with white in it, and all the black ones among the sheep, and gave them into the care of his son. So, iniwalay na niya lahat ng may iba't ibang kulay at spotted. At, anong ginawa niya sa 30? And he put a distance of 3 days. Inihiwalay niya, 3 araw na pagitan between himself and Jacob. And Jacob fed the rest of Laban's flock. Genesis 30:25 to 36. Although Laban was a pagan who practiced in occult, he received God's blessing by providing Jacob with a family and protection from Esau. Alam natin na kaya tumakas si Jacob ay dahil pinagbabantaan siya ng kanyang kapatid na si Esau. So dahil doon, nakatulong din naman si Laban kay Jacob. At ang pangako ng Diyos kay Jacob ay ito. Sabi diyan, I will bless those who will bless you, and the one who curses you, I will curse. And in you, all the families of the earth will be blessed. Ito po ang pangako ng Diyos kay Jacob. So Genesis 12:3. So Laban should have been glad that his daughters and grandchildren were in a blessed family. Dapat masaya na si Laban. Pero anong kanyang iniisip? But he was instead jealous of Jacob's blessing. Nainggit pa rin siya, doon sa blessing na binibigay ng Diyos kay Jacob. So anong nasa isip niya? He is coveting and jealously led. His coveting and jealousy led to a greed that his desire to deceive Jacob again, this would later lead to a curse upon Laban's livestock. No? Dahil gusto niyang dayain uli si Jacob, so later on, ay nagkaroon ng sumpa doon sa kanyang mga hayop. Ano po yung sumpang yan? 7. Idolatry is also the fruit of jealousy and covetousness. Genesis 30:37 to 43. So Jacob resorts to an idol to obtain God's blessing. Ang tawag po natin ngayon dyan, sa ginawa ni Jacob na idolatry na yan, ay pamahiin. No? Gumamit po siya ng pamahiin. Sa pag-akala niya, na dahil dun sa kanyang pamahiin, ay dadami yung kanyang alagang hayop. So like Laban, Jacob was also driven by jealousy and covetousness. No? Pareho lang sila ng iniisip. He desired to obtain his father's-in-law's wealth. Like Laban, Jacob planned to deceive his father-in-law. So, pareho lang silang naglulukuhan, no? So, he compounded the sin by employing idolatry under the false belief that he could place things in front of the sheep's eyes to breed spotted sheep. So ang paniniwala niya, pag pinakita niya dun sa hayop, yung kanyang iniisip,
ay susunod dahil sa paglilihi ng hayop. No? Only out of mercy, tanda natin, only out of mercy and grace did God allow Jacob to prosper. Tandaan po natin yan. Hindi po dahil sa ginamit niyang idolatry. So ano pong ginawa ni Jacob? 37. Then Jacob took fresh rods of poplar and almond and plane trees and peeled white stripes in them, exposing the white which was in rods. 38. He set the rods which he had peeled in front of the flocks in the gutters, even in the watering troughs, where the flocks came to drink, and they mated when they came to drink. So inilagay niya yung mga bagay na yun doon, At habang umiinom yung mga hayop, doon na rin sila nagme-mate. So 39, so the flocks mated by the rods, and the flocks brought forth striped, speckled, and spotted. So akala ni Jacob, ito na yung resulta ng kanyang ginawa. Pero tanda natin, ito po ay gawa ng Diyos. Hindi po dahil kay Jacob yan. Jacob separated the lambs and made the flocks face toward the stripe and all the block in the flocks of Laban. And he put his own herd apart and did not put them with Laban's flock. Moreover, whenever the stronger of the flock were mating, Jacob would place the rods in the sight of the flock in the gutters, so that they might mate by the rods. So pinili niya yung mga malalakas na lahi, At yun ang kanyang minate doon. But when the flock was feeble, yung mga mahihina, he did not put them in. So the feebler were Laban's and the stronger Jacob's. Ito naman yung pandarayang ginawa niya, Yung mga malalakas na lahi, yun ang kanyang kinukuha yung mga anak. So yung mahihina, hindi niya kinukuha yung lahi. So sa kanya lahat na papunta, yung mga magagandang lahi. 43, so the man became exceedingly prosperous and had large flocks and female and male servants and camels and donkeys. Genesis 30, 37 to 43. So kaya rin yumaman ng gusto si Jacob dahil din sa pandaraya niya kay Laban. Pero ang mali niya, Jacob never thanked God or gave Him the credit. So wala pong nababanggit dyan na minsan naalala ni Jacob magpasalamat sa Diyos. Ayan, yun ang kanyang problema, So hindi niya binigay yung credit sa Diyos. Kala niya dahil doon sa ginawa niyang idolatry, ay dumami yung kanyang pag-aari. So he was no better than Laban in that case. So it was only God's mercy and grace that gave Jacob the blessings of wealth. Tandaan po natin mga kapatid, lahat ng nasa sa atin ay galing lamang sa Diyos. Wala na pong iba. Ano po? Hindi po ito dahil sa gumagawa tayo ng ganyan, gumagawa tayo ng ganon. Pero, meron din naman tayong lugar doon sa blessing na yun. Kasi sabi nga po ng ating kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kasi dapat magkasama po yan Yung blessing at yung ating aksyon. Kasi sabi rin ni John,
ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ano? So dapat, habang nagbibigay ang Diyos ng blessing, kumikilos naman tayo para yung blessing na yon ay hindi naman masayang. Ano? So para po sa ating summary, Genesis 30, lessons on the sin of jealousy from Jacob's family life in Haran. Genesis chapter 30 is a case study on the evils that come from jealousy. No? This includes both the jealousy that stems from a person having multiple marriages and or sexual partners, and the jealousy that stems from coveting another person's blessing and or wealth. In Genesis 29, God blessed Leah, the unloved wife, as an act of mercy and grace with 4 sons. In contrast, the 7 boys born in chapter 30 came through a jealous competition that Jacob created between Rachel and Leah. So Jacob's dispute with Laban is also rooted in jealousy. Number 1 point po natin, jealousy and strife are the fruit of multiple marriages and partners. Genesis 30 verse 1 and 2. Number 2 point po natin, persons with multiple spouses or partners face judgment and discontent. 30 verse 3 to 8. Persons with multiple partners have only brief fortune and happiness. Genesis 30 verse 9 to 11. Number 4, the rewards of the flesh are fleeting and live in security. Genesis 30, 14 to 21. Number 5 point, persons who covet the things of the world will feel shame. Genesis 30, 22 and 24. Number 6 point po natin, greed is the fruit of jealousy and coveting another person's blessing. Genesis 30, 25 to 36. And number 7 point, idolatry is also a fruit of jealousy and covetousness. Genesis 30, 37 to 43. So para po sa ating conclusion mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y muli mananalangin at aawit po sa ating Panginoon. Ano po? So to God be all the glory. Bilang mga mananampalataya, ano po ang dapat nating iwasan mga kapatid? Let us avoid jealousy, unang-una. Pangalawa, greed. Pangatlo, idolatry. And pang-apat, multiple partners. Meaning, umiwas sa sin of adultery or concubinates. Ano po? So, sa Diyos po ang papuri, tayo po ay sumandaling manalangin. Yes, Lord. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga aral na amin pong natutunan sa umagang ito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, tuloy-tuloy, pagkalooban mo kami ng kalakasan, pagkalooban mo kami ng katyagaan, pagkalooban mo kami ng tibay, O Diyos, upang kami po ay maging matatag sa lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sapagkat Ikaw po ang tuloy-tuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang tuloy-tuloy na nagkakaloob ng sapat na lakas upang amin pong maiwasan ang mga kasalanan ito. Salamat po, Diyos, sa lahat ng ito. Purihin ka. Ito pong aming samot dalangin
Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang lahat po ay magsabi na, Amen and Amen. Yes, Lord. Nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat o Diyos. Tayo pong natin makakaupo. Ngayon po ay first Sunday of the month of November. No? Isang buwan na lang ulit. New Year na naman. Napakabilis talaga ng panahon. So muli po tayo po ay dadako sa tinatawag nating banal na hapunan. Ano? Ang banal na hapunan ay isa pong habilin ng ating Panginoon bago po siya ipako sa krus. Kaya nga po ito ay ginagawa po natin bilang pagtalima sa kanyang utos na sinasabi, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So meron pong habilin ng ating Apostol Pablo. Dapat po ang banal na hapunan ay ginagawa nating isang banal na bagay
na ginagawa natin ito, hindi lamang bilang kaugalian o ano paman, kundi ito pong banal na bagay na dapat nating igalang. At ang pagsunod natin dito, nang hindi po nararapat, ay nagkakasala tayo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa pagkakataon na kami po ay gumanap ng banal na punan ng Diyos. Amin pong inihiling sa pagkakataong ito, nawa po patawarin mong lahat ng amin pong nagawang pagkakasala laban sa iyo at gawin mo kaming karapat-dapat sa gawaing ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen and Amen. Our God in heaven, maraming salamat o Diyos. Kami ay patuloy nagpapasalamat sa umagang ito. Muli o Diyos, kami ay nagpapasalamat. At sa iyong kabutihan, dahil sa iyong pag-ibig o Diyos, hindi mo pinagkait ang iyong kaisa-isang anak. Siya ay napakasakit at nakapayubay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan na pinagkaloob sa aming Panginoon. Bless mo Diyos ang napay na to bilang simbolo Diyos ng kaligtasan ng aming mga kasalanan. Kaya Ama, purihin ka. Ito po ang samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Father God in heaven, kami po Panginoon nagpapasalamat na patuloy Panginoon sa pagkakataon na patuloy mong ibinibigay sa amin na kami ay makabahagi Panginoon sa banal na hapunan Panginoon. Salamat Panginoon dahil patuloy mo kami isinasama upang maalala namin Panginoon ang ginawang sakripisyo ng aming Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo Panginoon ko upang mahugasan Panginoon ang aming mga kasalanan. Pangunahan mo po kami at ito po ay tinatas namin sa panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan.
Taas po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kaming maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong paggalabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa inyo. Sapagkat ito ang tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo na ang gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, pinagpira-pirasyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Pagkatapos, ay kumuha naman siya ng saro. At muli, Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nagugas sa aming mga kasalanan upang kami may turing mong mga anak. Nihandog po namin sa iyo ang aming pagsamba, ang aming pong pasasalamat at aming buhay bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Pagkatapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Muli po tayo po magpasalamat. Nakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sapagkat kayo po ang gumawa para sa bawat isa sa amin upang maging karapat-dapat sa gawain ng banal na hapunan. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samtalangin sa pangalan Panginoong Hesus. Amen and amen. Salamat sa ating Diyos na buhay, sa muling pagbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo ay makabahagi sa banal na hapag ng ating Panginoon upang muli alalahanin ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para po sa ating kaligtasan. At ngayon nga po, tayo ay purihin po muna ang Panginoon sa napakagandang mensahe na ating narinig ngayong umagang ito about jealousy at pati po yung kanyang kakambal. May kakambal po yan na envy na dapat po tayo mga Kristiyano, dapat wala na po tayo nito sapagkat it will just cause us to be greedy. It will cause us to be deceitful even to those people na closest to us. So dapat bilang mga mananampalataya, wala na po sa atin yung jealousy and envy na yan. At ngayon nga po tayo po ay dadako na sa isa pang gawain ng ating iglesia. Yun po yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon. And bago po tayo magbigay, I just want to make a short exhortation about giving, kung bakit po tayo nagkakaroon ng pagbibigay dito sa ating iglesia. Bakit nga po ba? Baka po mayroong mga bago dito na dumadalo na hindi alam kung bakit may pagbibigay dito sa ating gawain. Gayong ang Diyos naman, alam naman po nating lahat na ang Diyos po natin ang may-ari ng lahat ng bagay na meron tayo. Ang sabi nga po sa Psalms chapter 24, kapatid. Ang sabi dito in verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Yan po pagpapatunay na ang Diyos po natin ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Ngunit bakit nga ba tayo pa rin ay kailangang magbigay sa gawain niya? Mga kapatid, giving in church is a vital aspect of our Christian worship.
Napakahalaga po niyan. Bakit? Dahil ito po ay para sa ating kapakinabangan. It is for our own benefit. Paano po yun? Unang-una po, it helps our spiritual growth and maturity. Kapag ka po tayo ay nagbibigay, nagagamit tayo sa pagbibigay, it makes us realize that God is the owner of everything that we have. Lahat po ng meron tayo ay galing sa Diyos. And we are just a steward ng mga yaman or blessings na nanggagaling sa Panginoon. And it's also demonstrate our trust and faith in God. Marirealize po natin na pag tayo po ay nagbibigay, that God is our provider. God is our provider. And sa ating pong pagbibigay, it can also support our church projects, our church ministry, and our church missions. In the next slide, kapatid, pakipindot. Kasi po, yung pag nagbibigay po tayo, yung ating po mga kaloob, nagagamit po ito sa mga project natin. Katunayan po, mayroon po tayong project na reward dito sa atin. Magagamit po yon yung mga kaloob na ibinibigay ninyo. Magagamit po natin para po magkaroon ng kaayusan, yung electrical po dito sa ating bulwagan, dito po sa ating bahay panambahan. Kaya po, purihin ang Panginoon dahil patuloy kayong ginagamit ng ating Diyos pagdating po sa pagbibigay at magagamit po yan para po sa kaayusan dito sa atin. At meron din po tayong mga outreaches na nagagamit din po yung mga kaloob natin dahil meron po tayong mga charity works, meron po tayong feeding program, at hindi lamang po iyon, kapagkat hindi lamang po tayo nagbibigay ng mga physical foods, bagkos tayo po ay nagbibigay din ng mga spiritual food. Nagagamit po yung ating mga kaloob sa mga outreaches natin upang magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan, lalong-lalo na po doon sa mga nangangailangan po nito, sa mga lugar sa paligid po natin. And in giving, it also a way of receiving God's blessings and provision. Kasi po kapag ka po tayo ay nagbibigay, nagiging channel po tayo ng biyaya na mula sa Panginoon papunta po sa mga tao na nasa paligid natin at papunta po dito sa ating iglesia. Napakasarap po na tayo po ay maging daluyan ng biyaya ng ating Panginoon. And also, giving can practice our obedience to God. Yung pagbibigay po natin, napapractice po niyan yung ating pagsunod. Sapagkat po, ang pagbibigay po, lalo dito sa iglesia, is a command to Christians. Now, ang tanong, paano po ba tayo dapat na nagbibigay sa ating Panginoon? In 2 Corinthians 9:7, ito po ang sinabi ni Apostol Pablo, utos po ito ng Panginoon sa kanya. Ang sabi diyan, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So kung magbibigay po tayo, dapat po pala meron tayong kagalakan sa puso, dapat maluwag sa ating puso, hindi mabigat. Sapagkat po, ang sabi diyan, iniibig po ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya handa na po ba tayo na magbigay sa gawain ng Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay magbigay na may kagalakan sa ating mga puso.
Father God, Lord of heaven and earth, kami patuloy po na nagpapasalamat, patuloy po na nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa patuloy na binibigay mo pagkakataon sa bawat isa sa amin na maging kabahagi kami, Panginoon, sa pagbibigay sa iyong iglesia. O Father God, Lord, dalangin namin patuloy na patuloy kami pagpalain, Panginoon ko. Bless everyone, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, lahat ng mga anak mo, Panginoon, ay maranasan, Panginoon, ang kagalakan na nagiging bahagi sila sa pagbibigay, Panginoon, sa iyong gawain. Bless their businesses, Panginoon. Bless their job. Bless their sources of income, Panginoon. Nang sa gayon, patuloy kami, Panginoon, na magagamit mo at magiging channel, Panginoon, ng iyong mga biyaya. And Lord, patuloy namin panalangin, O Lord, na sa aming pagbibigay, wala pong ibang maitataas, wala pong ibang madakila, at walang ibang mapapurihan, kundi ikaw lamang, Panginoon ko. Marami pong salamat. Ito po ang aming sama-samang dalangin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Patuloy natin magpasalamat sa ating Panginoon at patuloy sa ating mga karagdagang mga paalaala ngayong umagang ito ay ating pinagpapasalamat unang-una ang buhay ng ating mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong buwan ng Nobyembre. Ayan. So, maaari po bang tumayo? Inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat ng mga birthday celebrants for the month of November. Maaring tapos na po yung birthday ninyo noong November 1, November 2. Okay, at ngayon po ay November 3 or sa mga susunod na araw po. So, wag po tayong mahiyang tumayo upang tayo po ay may panalangin. Ganon din naman po yung ating mga wedding anniversaries. Ayan. Kung kayo po ay isa po doon, ay inayahan ko po tayo po ay tumayo. Ganon din po, inayahan ko na rin po na tumayo at i-welcome natin ang ating mga bisita ngayong umagang ito. Andito si Sister Marilu Gikain. Ayun, nandun sa likod. Si Sister Biliamot Cecil. Okay, si Joyce Ann Jocelyn. Alright, and Jess Neil Camacho. Ayun, at si Da Enero. Ayun po ang ating mga bisita. So inayayahan ko po ang bawat isa, no, samahan po natin sila. Tayo po lahat ay tumayo at maipanalangin ang ating mga bisita. Tawagin ko po ang ating Pastor Mar para po sa panalangin. Shall we pray? As we extend, Father God, our hands, ituning po, this is a sign na kami po sama-sama pong dumudulog po sa iyo. Kung paano po masaganang biyaya na naranasan po namin mga kapatid nito sa unang pagdalo nila sa panambahang ito. Kasama kami na tuning po nagpupurim at tuning po nagpapasalamat po sa iyo sapagkat ikaw po ay Diyos na mabuting at kung paano napatuloy na pinapatunayan mo na ikaw ay Diyos kailanman hindi po nagpapabaya. Ang kabutihan mo ay mananatiling. Ikaw po o Diyos ang patuloy po kumatagpo sa aming pong mga kapatid nito. Sa unang kanilang pagdalo ay kanilang naranasan, Panginoon, ang iyong kalingat, higit po sa lahat ng presensya mo. Mga salita mo na higit po sa lahat kailangan namin sa aming mga buhay na hindi lamang ito, Panginoon, aming marinig, kundi ito po aming pong may sa pamuhay. Ang mga aming mga kapatid ay patuloy po namin tinatas po sa iyo. Natuloy nga, Panginoon, sa mga darating pa na aming po, Panginoon, pagtitipon, makita po namin po sila muli. Ano man marahil po, O Diyos, sa kanilang po mga naisin, kami po nandito sama-sama po dumudulog po sa iyo na kayo po, Panginoon, na patuloy po na mag-grant na kanilang po mga dalangin na ito po nakatuon po sa iyo. Father God, bless them in the aspect of their lives. At tuloy nga, Panginoon, ikaw po yung Diyos na mabuti sa kanilang po mga buhay. Salamat din po for all our dear brethren who celebrate their birthdays for this month of November. We are praying, O God, upon their lives na maranasan patuloy po ang iyong pong kabutihan sapagkat for the past years of their lives, we know that you remain faithful and you will always be faithful in their lives for this year and for the years to come. At tuloy nga, Panginoon, we do expect, Lord, for the great things na iyong pong ipagkakalap po sa kanilang mga buhay. At tuloy nga, Panginoon, ma-fulfill po ang layunin po na kanilang mga buhay na makapagbibigay kaluguran po sa iyo. Pagpalayan mo sila, Panginoon, sa lahat po ng aspeto po ng kanilang buhay and even, Lord, their families. We pray for all the couples who will also celebrate their wedding anniversaries for this month of November. Na tunay pang let the love will continue to flow in their lives and let it be, Lord, that you will always be the center of their lives sa kanilang pong pagmamahalan at itinataguyod ang pamilya, maging Panginoon ang buhay, mag-asawa, lalo na Panginoon, hindi man madaling, ulit kami Panginoon, tunay nga po, ikaw po ay aming po kasama sa lahat po ng oras at ikaw po patuloy po nagagabay sa mag-asawa na nagdiriwang po, Panginoon, na kanilang pong wedding. Pagpalain niyo po sila, hindi lamang po sila, even Lord, for all the families that they have, the members of their family, na tunay nga Panginoon hanggang sa kanilang pong mga kapapuhan, manugang, and
sino pa man na turing ko po kabilang po sa pamilya. We speak blessing on their lives. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po. Tayo po muna ay makaupo para sa mga karagdagang paalaala. Ating pong gawain every Sunday, worship celebration, Adult Sunday School at 7:15 a.m. po. Ating first service at 8 a.m. At second service naman po, yung kasalukuyan natin ginagawa ay 10 a.m. At 10:45 naman po ang Kids at Youth Sunday School. From Monday to Saturday naman po ang ating online our daily devotion and prayer sa ating Facebook page ng Kabuyaw Bible Christian Church. 10 a.m. po ito. Online theological study every Tuesday at 7 p.m. At Wednesday naman po ang ating midweek service at prayer meeting at 5 p.m. So sa mga nais po na idulog sa mga panalangin, approach lamang po natin ating mga ushers, ang welcome team sa unahan para sa mga prayer requests po natin. At ating mga iba't ibang gawain, ang women's every Thursday, 7 p.m. Second Thursday po yan. At fourth Thursday naman, 2 p.m. po. Men's, young adult at youth naman po ay online at 7 p.m. po ito. Every Friday po yan. Don't Much and Intercessory Prayer every Saturday at 4:30 a.m. At tuloy-tuloy po yan naman sa iba't iba nating mga outreaches. Ating Mahogany 1, Manggahan area at South Point naman po at 2 p.m. Silangan po, outreach natin, kids outreach po natin ay every Sunday at 2 p.m. So mamaya po ito. So yun po. At iba po nating mga gawain, patuloy po, encourage everyone na patuloy tayo maglingkod para sa Panginoon. Ano mang kakayanan natin, mga talento, ay ating maaring pagkalob sa Panginoon at tayo maging kagamit-gamit sa Kanyang ubasan. At patuloy po naming pinagpapasalamat ang bawat isa po na tuloy-tuloy sa paglilingkod para sa ating Diyos. At ang ating reward project po, katulad po ng nabanggit ng ating kapatid, tuloy-tuloy po ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikibahagi, pagtatapat po sa pagbibigay. Salamat po sa mga inyong mga love gift, mga donations po, mga pledges po para po sa ating reward. Ito po ay nasimulan na at patuloy natin ipanalangin ito'y matapos ngayong taong ito. Yun po, ang atin naman ay susunod na gawain po, no? So, nalalapit na ang araw ng Pasko. So, konti na parang talagang unti-unti na po ay nararamdaman natin ng simoy ng Pasko. Tama po ba? Ayan. So, yun, tuwing Pasko, ito ay sabi nga ay araw ng mga bata. Pero hindi lamang po ng mga bata, kundi para sa ating lahat. Pero siyempre, masaya kung ang mga bata ay tunay na ating pong ma-share no po ang biyaya ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So this year, ang ating free gift, God's Overflowing Blessing Kids Christmas Celebration po, para dito po sa mga kids sa CBCC Main, Mahogany 1, Manggahan at South Point Outreach po ay December 8, 2024 at 2 p.m. At sa CBCC Silangan Outreach naman po natin ay December 15, 2 p.m. po iyan. So, tayo po ay may proyekto na kung saan na po katulad ng ating ginawa last year, tayo po ay nag-contribute, nagbigay ng 300 pesos para po tayo po ay makabuo ng isang gift box na kung saan ibibigay po sa mga bata. Ito po ay naglalaman ng mga toys, mga supplies, school supplies, at iba pa. Ayan, yun po yung ginawa po natin last year. So this year po, ituloy-tuloy po natin. No? Pansinin natin na hindi naman po ito nag-increase, but nag-stay lang doon sa amount na 300 pesos. And looking forward, tayo po ay makapag-share ang bawat isa po sa atin para makapagbigay naman po doon sa mga kids natin sa outreach. Kasama na rin po yung mga kids natin dito ay makabigyan po natin ng regalo ngayong darating na Pasko. So sa kanila pong Christmas celebration on December 8, yan po yan ibibigay. So ito po ay nagsimula na at maraming salamat po sa mga tumugon na at mga tutugon pa para po sa project po na ito. Salamat po at sa iba pa pong mga karagdagang announcement na mga gawain pa natin. So sunod-sunod po iyan, napakadami po niyan. Please coordinate to our ministry heads. Ayan po. At katulad din po, no, Festival of Praise, same God, yesterday, today, and forever. So November 24 na po yan, 6 p.m. at sa Banay-Banay Elementary School. So ang tickets po ay for only 50 pesos. At available po ito kay Brother Adrep para po sa mga tickets.
So yun lamang po. At sa mga karagdagan pa yon mamaya po sa ating meet and greet. Maraming salamat po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating doxology and closing prayer. Pangunahan po tayo ng ating Pastor Mar. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Surely your goodness and love will follow us all the days of our life, and we will dwell in the house of the Lord forever. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be unto us all now and forever. Amen. Patuloy po natin purihin, dakilain ang ating dakila at tapat na Diyos. Hallelujah! Come on, church! Dakila po ang Panginoon! Hallelujah! Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag mo, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, ikaw ang kasama